Hey, what's up? Panibagong obra, panibagong piyesa yan. Excited ako sa ini-edit natin ngayon. Yan, kung makikita ninyo. Matagal ko tong gustong i-upload kaso nga lang hindi natin may pasok-pasok agad kasi mayroon tayong mga inuuna na dapat unahin. 'Di ba? Kumbaga first of all dapat unahin. 'Di ba? So itong piyesa na 'to matagal-tagal ko 'tong inantay na i-upload kaso nga lang hindi nga natin siya maisingit. Kaya ito na yung pagkakataon para may ano natin, may share natin, may showcase natin 'tong piyesa na 'to. Excited din ako dito kasi pakiramdam ko habang ginagawa ko 'to lumalaban ako ng konti ulit. 'Yun yung pakiramdam ko diyan. Pero siyempre ano naman ako diyan, kalmado lang ako diyan habang ginagawa ko 'yun. Excited lang talaga akong gawin yung piyesa na 'yan kasi nga napagkasunduan namin ni client diyan is ano, hindi talaga hanya hanya siya pero hindi dapat ganyan. Pero yung naging ano yun, kasi sa totoo lang si client talaga medyo hindi siya desidido dun sa piyesa na ibinigay ko sa kanya. Kasi alam niyo naman ang mga Taiwanese or Chinese or kahit mga Japanese, talagang ano sila more on old school na traditional lang mga ano nila, ng mga banat nila pagdating sa ano. Swerte ko nga dito sa kliyente na to kasi pinagbigyan niya ako na mag ano mag-realism all out dito sa piyesa niya. Kasi ang tattoo niya kasi dito, kung talagang ano kita, followers kita, supporter kita, makikita mo doon sa unang video pa lang makikita mo realism na agad yung ginawa namin cover up. Tapos yung Buddha, tapos yung sa kabilang arm niya, ay sa kabilang part yung tiger, tapos temple, yung wrap around yan. Realism lahat yan. And nakakatuwa kasi siyempre kahit paano na napagbigyan ako ng kliyente ko na to. And isa pa sa pinaka bonus diyan, napakagaling magbigay ng kliyente na to. Yun, isa yan sa pinaka-bonus dyan. Bali, na-share ko lang din naman sa inyo yan. And yun, papunta tayo dito sa pyesa. Bali, yung style ko pa rin dyan. Style yung paano ako magano, kung paano ako gumawa ng isang realism. 3RL, bloodline, para hindi mabura ng stencil. Yung mga dapat mong i-bloodline mo na para at least kahit pa paano. Magpunas ka man na magpunas, hindi masyadong nag-struggle, di ba? Tapos pagdating sa shading naman, soft shading ang ano natin para maging soft yung shading na ginagawa natin. Nasa needle din minsan 'yan. Ang gamit ko diyan mga needle is RM Round Magnum. Practicein nyo kung medyo nahihirapan kayo magpa-penetrate ng RM sa skin. Sa umpisa lang naman 'yan. Kahit naman ako dinanas ko ang struggle sa mga needle eh. Pero syempre, nasa pag-aaral 'yan. Kung paano mo gagawin, paano mo tatrabahuin, paano mo siya i-apply. Sa umpisa lang naman 'yan. Diyan sa rope, kung mapapansin niyo, nag-powerline ako. Ang gamit ko diyan is 9RS. Hindi na ako nag 3RL diyan or nag-bloodline kasi nga ganoon din naman ang gagawin ko. Na 9RM na 9 round magnum ko. Round liner ko rin naman siya. Kaya rumekta na ako ng round liner para minus sa trabaho kasi kung mag-bloodline ako, babalikan ko pa siya. Problema lang, dadagdag lang sa oras, diba? Tapos kahit paano si client, maka-minus man lang doon sa sakit. Tapos, dito sa part ng mukha na nung hanya, talaga nagbla-bloodline ako dyan. Pero may mga part na kung abot naman nung RM, inaabot ko na siya. Doon na ako sa RM nagkikreate ng manipis na linya. Kasi manipis na naman ang kailangan kong ilinya dyan eh. Hindi ko kailangan gumawa ng bold line kasi hindi ko kailangan na paangatin siya ng sobra. Kasi aangat naman siya dahil doon sa background. Tsaka hindi siya lalamunin ng background kaya hindi ko siya kailangan i-power line. Hindi katulad ng mga ibang gawa ko. Diyan mapapansin nyo yan. Yan yung sinasabi kong 3RL. And hindi yan siya full black. Bali, ano yan siya, diluted yung ginamit ko na ink dyan. Para kahit pa paano, kung kailangan ko itago, may tatago ko siya. Sa realism kasi, hindi kailangan litaw na litaw yung mga bold line na gagawin natin. Kasi hindi na siya magmumukha realism. Magmumukha na siyang cartoons. So, dito sa ano na to, basta pakiramdam ko talaga rito. Share ko lang din naman. Yun lang talaga pinaka-pakiramdam ko rito. Lumalaban ako ng event. Sa tanda ko, inabot kami dito ng almost 10 hours. Dito sa pyesa na to. Ang tagal namin to ginawa. Parang naano nga si client na parang nanibago sa akin bigla na sabi, parang sa pakiramdam niya parang bumagal daw ako magawa. Pero sabi ko sa kanya, last part naman na to ng tattoo mo. Kaya medyo inanuhan ko na. Binigatan ko na yung paggawa. Hindi na natin masyadong kailangan i-rush kasi nga final na to, part na ng kamay mo. So kahit pa paano, memorable lang gusto to. Ayoko nang minamadali kasi karamihan sa mga tattoo namin na ginawa sa kanya, madalas rush kasi nga good sa mababa lang ang pain tolerance niya. Alam mo yun,
Basta ewan ko nasanay na rin siya eh. Nasanay na rin siya kung paano ko siya tinatatuan. Nasanay na siya kung paano ko siya i-handle eh. Alam na niya kung paano ko siya trabahuin. Kaya itong last na to, talagang ano to eh, tinibayan niya rin. Tinibayan niya rin naman kasi kaya tinabot kami ng ganong kahabang oras. Nakaya niya, 'di ba? At ang kagandahan lang kasi sa kanya, pinagbigyan niya talaga ako. Binigyan niya ako ng laya dito sa pyesa na to. Mahusay yung pagkakaano namin dito, pagkakapili ng pyesa. Tsaka yun nga, kahit na hindi niya sigurado kung ano magiging outcome, nagtiwala siya. Kasi binigay ko lang sa kanya, picture lang ng kanya eh. Wala naman, hindi ko nga sa kanya pinakita ko nung kalalabasan na ito eh. Hindi ko in-edit sa ano. Baga tinesting ko lang din yung patient niya, pero doon mo makikita minsan ng kliyente eh, kung ano, gaano kahaba yung tiwala at gaano kalaki yung tiwala sa'yo eh. Hindi ko to in-edit, hindi nilagay sa balat, in-edit sa Procreate, hindi. Inano ko lang siya, pinakita ko, sabi ko gusto ko ito ilagay natin. Tagal bago niya ni-replyan yun, tapos nag-isipan siya na kung ano daw kalalabasan, meron. Hanggang sa yun, napagkasundoan naman namin, and tuntua siya dyan, ang dami niyang magagandang message na binigay sa akin. Di man ano, sabihin man natin na binubola or ano. Pero malaking boost sa akin yun eh, yung mga binitawan niyang salita sa akin ng ano. And actually, pagkatapos itong pyesa na to, may project pa, mag-full leg naman kami. Ilalas daw niya ang pullback. Full leg naman daw muna. And yun. Excited ako doon sa ano namin, sa next project namin na full leg. And sa ano nga pala, itong kliyente ko na to napakahusay magbigay ng kliyente din. Napakahusay na ito magbigay ng kliyente. Ang dami na itong kaibigan. And halos karamihan ng mga kaibigan niya, ako na rin ang tumabaho. Dito sa tattoo pala, kung mapapansin niyo yung pamumula na yan, trabahuhin nyo, try nyo gawin yan. And madalas ko naman nakikita yan sa mga ibang magagaling na artist. And sa kanila ko lang din naman yung ginaya, yung mga pamumula na yan. Kasi pag yung mga pamumula na yan, pag gumaling yan, kulay grading yan. Kaya huwag kayo matatakot na papulahin. Pero syempre, trabahuhin nyo rin yung light to dark na tinatawag. Kasi yan din naman kasi ang pinapractice ko palagi pag gumagawa ko ng black and gray. Light to dark. Kasi at least kahit paano, may mga adjustment kang gagawin. Ma-adjust mo agad. Kasi pagka nag-dark to light ka, wala ka ng adjustment dun eh. Kung yung dark na yun, dark na talaga yun. Lalo mo lang i-dark yun kapag nag-dark. Nagdagdag ka pa ng pigment, nagdagdag ka pa sa kanya. Diba? Dinutut mo pa lang dinutut. Magkaka-problema ka lang. Pagka marunong ka mag-light to dark, promise magagawa mo ng maayos ang black and green. Tapos, kung tinatanong ninyo at tatanungin mo ninyo anong ginagamit ko na solution, depende naman kung ano available sa akin. Minsan, witch hazel. Pag naubusan ng witch hazel, wala naman akong choice eh, tubig. Pero mas maganda kasi ang witch hazel, alam niyo bakit? Kasi ang witch hazel kasi talagang ano niya, napaghahalo niya na kagad yung ink tsaka yung solution. Madali niya natutunaw yung pigment kaysa sa tubig. Kasi ang tubig natutulugan minsan ng ink eh. Minsan kailangan pagisingin para lang mana yung pigment. Magulat ka pag dot-dot mo, ba't ang dilim? Pero ano naman yun, yung pinagdot-dotan mo, di ba? Low pigment naman na yun. Eh, nangyayari talaga yan. Kaya nga, lagi ako may nakareserban sa usawan. Kahit black and gray ang ginagawa ko, lagi ako may nakahandang sa usawan. Kasi, mini-make sure ko na yung idudot-dot ko na, na pigment, sakto lang para doon sa gusto kong contrast. Tapos, yung pinag-anuhan pala namin dito, yung pinag-copyhan namin dito, is talagang original picture lang. Ginamit na lang natin yung imagination natin. Nangyayari, ano naman yan? Ma-adapt nyo naman yan pag ginalaunan, pagka tumagal na kayo sa pagtatato. Pag nasanay na kayo sa pagtatato ninyo, sanay na kayo sa style na ginagamit ninyo, makakasanayan nyo na alam nyo na kung paano trabahuhin yan. Basta tiwala lang kayo sa progress na pinagdadaanan ninyo. Dumaan lang kayo sa tamang proseso para malaman ninyo yung mga basic na dapat gawin. Huwag kayo shortcut kasi walang nananalo sa pag-shortcut. Pag shortcut mo yung trabaho mo, shortcut din ang kalalabasan ng gawa mo. In short, kumbaga, para sa tattoo din. Kung tinipid mo yung tattoo mo, tipid din syempre ang kalalabasan ng itsura ng tattoo mo. Basta tiwala lang sa sarili, progress, yung trust the process lang, yung progress lang pagbasehan mo kung may kung may naging development ba sa taon mo, sa buwan mo. Pag gumawa ka ba ng black and gray ngayon, yung black and gray mo ba noon, ganun pa rin yung black and gray mo ngayon, di ba? Huwag kang matakot magkamali kasi ang pagkakamali kasama sa buhay yan. Ang masakit lang kasi diyan na katotohanan, kapag nagkamali ka tapos wala ka natutunan, yan ang pinakamabigat na diyan eh. Pinakamabigat na kamalian diyan. Yung nagkamali ka na nga tapos sa pagkakamali mo wala ka natutunan, patay tayo diyan. Di ba? Kailangan every time na nagkamali,
Yung pagkakamali man na yun, dapat itama. Bukod sa itama, pagkuhanan mo siya ng inspirasyon na hindi na siya maulit-uli. Di ba? Parang relasyon lang yan eh. Pag niloko ka na, tama na. Hindi mo na hindi mo na matatapalan yung lamat nun. Lamat na yun eh. Ang lamat mapupunta na sa pagkasira yun. Kaya so, balik tayo dito sa tattoo. Ayan, sa taas na tayo halos dyan. And sa lahat ng gusto magpa-tattoo, huwag kayo mahiya mag-message sa akin. Message nyo lang ako sa akin mga social media, FB page, Facebook page, FB page, Facebook page, parehas lang pala yun. FB page, sa akin Facebook account, Instagram, TikTok, YouTube. Pwede nyo kayo message sa mga yan kasi active naman lahat yung mga yan. Kaya mahiya magtanong, usap tayo sa design. Yan. Makikita nyo naman yung mga makikita nyo naman yung mga specialty ko kung talagang kita, followers kita. Makikita mo yung mga piyesa na talagang komportable akong gawin. Especially black and gray. Sa colored, kaya ko naman gumawa ng colored, pero bahala na. Depende sa colored. Trust na lang. Trust what you see, di ba? Kaya ko naman gumawa ng colored, pero syempre, huwag kang umasa na sobrang komportable. Kasi mabagal talaga ako gumawa ng colored. Bukod sa, syempre, kailangan natin kumpletuhin yung ink, di ba? Pero sa black and gray, sabi ko sa'yo, kaya natin gawin yan. And mas mahirap nga, mas masaya eh. Kasi at least kahit paano, nito-challenge tayo. And yan, hanggang dito na lang yung pag-iingay ko. Yan, maraming salamat. Lagi ako nagpapasalamat sa mga taong sumusuporta at nanonood ng mga videos na ginagawa ko. And yan, shoutout sa mga walang sawang nagla-like, nag-share ng aking mga gawa. Yan. Siyempre, shoutout din sa aking pamilya na nasa Pilipinas. Ingat din kayo lagi dyan. Yan, sa mga kapwa ko OFW, shoutout sa inyo. Yan, hanggang dito na lang. Kita-kits tayo sa mga susunod kong video. Ingat kayo palagi. Message sa gusto magpatato. God bless. Bye-bye. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign. A sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign. A sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits. I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign. A sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign. A sign. Yeah. There's no mercy in this world, just hunger-thirsty persons in different versions. Each new update, that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yo, so do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems just to savor. I've got my own issues, I need a comb to get through. Don't need to groan with you, just go get your own tissue. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign. A sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign. A sign. That's it, the end of the song. Next time you'll sing along. Trust me, there's nothing wrong. I just need to carry on, cause society's a myth put there to make you sit. Listen to what they give. Don't ask questions, shut your lid. Yeah, don't ask questions, shut your lid. I need to run away from this and go get